Kasi kung lumalabas, ang nagka-problema kung si SDO Gina at sila Chika ang hindi sumunod sa proseso. Pero kung ang punto kasi, nakaangkla yung impeachment complaint sa betrayal of public trust dahil winaldas daw at ninakaw ni Vice President Sara Duterte ang 125 million na confidential funds at ginamit niya sa sarili niyang gamit o gastos. Lumalabas ngayon, teka, problema yata ito ng accounting and auditing. Hindi ito problema ng pagnanakaw. At kung sinasabi nga na si Colonel Lachita yung nakakaalam at takot silang iharap at paupuin bilang testigo, kahit hostile witness pa, takot sila na iupo si Colonel Lachita, ibig sabihin, may agam-agam sila at takot sila na maaaring sabihin ni Colonel Lachita na ginamit namin sa tama yung pera, ito yung paggamit ko, walang kasalanan si Sara. Ibig sabihin, buo ang buong kaso nila. Yun lang ang dahilan kung bakit ayaw nila ipatawag si Colonel Lachita. Attorney, may mga katanungan sila na tila bukod tangi lang si Lachika ang makakasagot considering siya yung nag-implement noong confidential funds. Kabilang din po ba kayo sa mga nagtataka na makailang beses nang nababanggit ang pangalan ni Colonel Lachika? In fact, meron na nga siyang pahayag ng kahandaan na humarap sa pagdinig sa impeachment court, pero hindi siya pinatatawag bilang hostile witness siguro ng prosekusyon. Meron pang sinabi dito yung isa sa mga prosecutor, si Joel Chua. Sabi pa niya rito, baka mamaya makagulo lang siya ng kwento. Marami ng senator judge na talagang excited at maraming mga katanungan na bukod tang sila Chika ang makakasagot dahil kung tatanungin mo si Gina Acosta, si Ortonio, pawang ang endpoint ay doon kay Lachika kung paano talaga ginagamit, no? Ang confidential fund. Bakit kaya sa tingin mo, attorney, ganito ang pahayag ng prosekusyon? Yan ang isang malaking katanungan. Bakit ayaw hingi ng prosekusyon na ipatawag si Colonel Lachika? Kasi pangalan niya yung malabas eh. At siya rin na sinasabi naman ni Miss Gina at ni Asek Ortonio na mukhang siya talaga yung humawak ng pera at nag-implement ng mga programa. Bakit nga ba hindi natawag? Ngayon, kung ako bilang abogado, hindi ako tatawag ng witness kung alam ko na yung sasabihin niya ay makakasama sa akin. Ibig sabihin, kung ako ay prosecution, hindi ko ipapatawag yung isang tao, lalo na isang opisyal ng AFP, kung alam ko na yung sasabihin niya masisira ang aking kaso at mapapatunayan na walang kwenta yung mga aligasyon ko. Kasi Colonel Lachita makakapagsabi, sino ba yung mga binigyan ng pera na yan? Paano binigyan ng pera yung mga tao na yan? Diba? Kung talagang katotohanan ng hanap ko, ako, may konti akong feeling, syempre kay Sara. Pero, nakikita ko na kung talagang gusto mo ng katotohanan, to be objective and fair about it, at lumalabas yung pangalan ng tao na paulit-ulit na, at sinasabi siya ang nakakaalam, bakit ayaw nila ipatawag ng witness? Diba? Kaya sinabi ng isang prosecutor na ayaw namin tawagin kasi baka makasika lang siya sa kwento, sa istorya, o sa kaso namin. Ibig sabihin, ito ay pag-amin na si Colonel Lachika ay maaaring magsabi ng katotohanan at magpatunay na yung mga akusasyon ay mali. Na maaaring sabihin ni Colonel Lachita at tunayan niya na walang perang binulsa si Vice President Sara Duterte dun sa confidential funds na dumaan sa mga kamay niya at siya mismo ang sinasabi na nag-implement. So, yun. Ibig sabihin, may takot. Kabilang ba sa posibleng takot nila na baka mawala na sa picture ang pangalawang Pangulo at nakatutok na doon kay Lachika, so defeated ang purpose na impeach ang pangalawang Pangulo, attorney?
Hindi, parang ganun nga po eh. Kasi kung lumalabas, ang nagka-problema kung si SDO Gina at sila Chika ang hindi sumunod sa proseso. Pero kung ang punto kasi, naka-angkla yung impeachment complaint sa betrayal of public trust dahil winaldas daw at ninakaw ni Vice President Sara Duterte ang 125 million na confidential funds at ginamit niya sa sarili niyang gamit o gastos. Lumalabas ngayon, teka, problema yata ito ng accounting and auditing. Hindi ito problema ng pagnanakaw. At kung sinasabi nga na si Colonel Lachita ay nakakaalam at takot silang iharap at paupuin bilang testigo, kahit hostile witness pa, takot sila na iupo si Colonel Lachita, ibig sabihin, may agam-agam sila at takot sila na maaaring sabihin ni Colonel Lachita na ginamit namin sa tama yung pera, ito yung paggamit ko, walang kasalanan si Sara. Ibig sabihin, buko ang buong kaso nila. Yun lang ang dahilan kung bakit ayaw nila ipatawag si Colonel Lachita. Tandaan nyo, mag-itang witness si Colonel Lachita dahil yan ay isang AFP officer. Pagka nagsinungaling siya, pwede rin siyang kasuhan hindi lamang sa korte, hindi lamang sa ombudsman, pero meron din sariling proseso ang AFP. Pasok sa articles of war pagka siya ay naging isang sinungaling na witness o kung siya ay nagnakaw o gumawa siya ng mga dishonorable na gawain. Kaya napakaganda sana niyang witness. Kasi mahina ang pagkakataon ng posibilidad na isang matinong sundalo at opisyal, career official ng AFP ay magsisinungaling dahil napakarami ng nakataya. Hindi ko sinasabing imposible na magsinungaling sila. Pero kung prosecution ka, ang administrasyon na sa kampi mo pa, ang commander-in-chief ng AFP ay ang presidente na alam naman natin ay hindi kasundo ng vice president. Di patawag agad yung colonel na yan, siya pala nakakalam ng katotohanan. Kaso ayaw. Right. Pero may kapangyarihan ng korte kahit sinasabing ang passive na pwedeng ipatawag nila sa kanila mismong kapangyarihan itong sila Chika po, attorney. Opo, yun naman po ang sinabi ng presiding Senator Judge Escudero. Sabi niya, pinaliwanag niya rin po sa mga kapwa opisyal, kapwa Senator Judges, hindi pwede hinihingi nyo na tayo ang pagpatawag sa ngayon. Ang tamang proseso, kapag ka nakapagsumiti na ng nakapagsinta na at nakapag-offer ng ebidensya nila ang prosecution at ang depensa at kailangan pa ng impormasyon ng impeachment court, doon ang pagkakataon na maaaring magpatawag ang impeachment court ng mga dagdag na witnesses sa ilalim ng kanyang kapangyarihan gusto. Hindi dahil pinatawag ng depensa o ng prosecution. So aantayin na matapos ang presentasyon at offer ng ebidensya ng prosecutor at ng depensa. Oo, pero kung ikaw ay maghahanap ng pamamaraan na mahimok mo ang senator judge, ang mga senator judge atat na questionin itong si Lachika, bakit mo hindi pagkakatiwala, kumbaga bakit mo hindi gagawin yun? So tingin nyo po, minus points ito sa mata ng mga senator judge itong hakbang na ito ng prosecution attorney. Sa mata po ng isang objective na senator judge, nakakapagtaka, nakakapagduda at mamamangha ka kung bakit ayaw ipatawag ng prosecution si Colonel Lachika. Again, ang caveat ko dyan, yan ay kung objective at talagang kakakuhanan ng hanap ng isang senator judge.